Ano nga ba ang relasyon ni Bitcoin sa Wall Street? Si Bitcoin ang pinakasikat na cryptocurrency sa mundo at meron po siyang kakaibang relasyon sa mga malalaking personalidad sa Wall Street. Sa kabila po ng maagang pagtuligsa at mga negatibong komento, unti-unting nakahanap ng lugar si Bitcoin sa puso ng makapangyarihang mundo ng tradisyonal na finance. Ngayon, matapos po ang 15 taon ng kontrobersiya, naabot na nito ang mga antas na dating imposibleng marating. Tulad po ng presyong $103,000 kada Bitcoin. Ang tanong ay paano nga ba nag-i-evolve ang pananaw ng Wall Street kay Bitcoin? At ano po ang implikasyon nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Arayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisaan po natin sa kung sino itong si Ginoong Jamie Dimon at bakit po niya tinawag na Ponzi scheme itong si Bitcoin. Ayan. Si Ginoong Jamie Dimon, ang CEO po ng JP Morgan Chase, ay kilala bilang isa sa mga matitinding kritiko ni Bitcoin. Noong taong 2017 ay tinawag po niya itong fraud at nagbanta pang tanggalin ang mga empleyado niya kung mahuhuling nagtitrade nito. Para sa kanya, si Bitcoin ay isang decentralized Ponzi scheme. Sa kabila ng mga pahayag nito, ang JP Morgan ay tahimik na nag-i-eksperimento sa blockchain at nagtitrade ng Bitcoin ETF. Kaya ang irony, habang tinutuligsan niya ang si Bitcoin, ang kanyang kumpanya naman ay dahan-dahang pumapasok sa crypto market. Ayan. Ngayon ay sunod naman ay itong si Ginoong Larry Fink. Ayan. Paano naman nagbago ang pananaw ni Ginoong Larry Fink ng BlackRock kay Bitcoin? Noong una si Ginoong Larry Fink, siya po ang CEO ng BlackRock, ay tinawag si Bitcoin na Index of Money Laundering. Pero fast forward sa kasalukuyan, ang BlackRock kung saan ay ito na po ang may pinakamalaking Bitcoin fund sa buong mundo. Para kay Ginoong Fink, nagbago po ang kanyang pananaw dahil nakita niya ang potensyal ni Bitcoin bilang hedge laban sa political chaos at currency devaluation. Ang kanilang Bitcoin Spot ETF ay isa po sa pinakamalaking tagumpay ng kanilang kumpanya. Ang ganitong pag-shift or pagbabago ng pananaw ay patunay ko po kung paano ang malalaking institution ay unti-unting tumatanggap sa crypto bilang bahagi ng kanilang ng mainstream finance. Ayan. Ang sunod naman ay itong si Ginoong Ken Griffin. Ayan. Bakit naman po inihalin tulad ni Ginoong Ken Griffin si Bitcoin sa tulip mania? Yan, si Ginoong Ken Griffin ng Citadel ay dati pong tumutuligsa kay Bitcoin bilang isang financial tulip mania. Isang term na tumutukoy po sa overhype bubbles na nauuwi sa crash. Pero kamakailan ay inamin po niyang nagsisisi siya na hindi po siya bumili ng Bitcoin noong mura pa ito. Bagamat hindi pa siya all-in sa crypto, ang kanyang pag-amin ay nagpapakita po ng paggalang sa lakas ni Bitcoin bilang isang asset. Sa kanyang sariling salita, I wish I bought it when it was cheap. Ayan. Ngayon ay ang sunod naman ay itong si Ginoong Warren Buffett. Ayan, bakit po nananatiling critic? Ayan, or kritiko itong si Ginoong Warren Buffett kay Bitcoin. Si Ginoong Warren Buffett ay kilala po siya bilang Oracle of Omaha, kung saan ay nananatiling matatag po ang kanyang pananaw laban kay Bitcoin. Kaya tinawag po niya itong rat poison squared at isang product ng gambling culture ng Amerika. Para sa kanya ay walang intrinsic value si Bitcoin at hindi po niya nakikita ang pangangailangan nito sa tradisyonal na ekonomiya. Sa kabila po ng lahat ay nananatili siyang isa sa mga huling haligi ng Wall Street na tumatanggi sa crypto. Ayan, si Ginoong Warren Buffett. At sunod naman dito ay si Ginoong Ray Dalio. Ano naman ang sinasabi ni Ginoong Ray Dalio tungkol kay Bitcoin bilang digital gold? Si Ginoong Ray Dalio ng Bridgewater ay mayroon po siyang balance na pananaw tungkol kay Bitcoin.
Dati ay tinawag niya itong speculative bubble, pero ngayon ay kinikilala po niya ito bilang isang alternative to gold. Bagamat nagmamay-ari na siya ng Bitcoin at saka Ethereum, nagbabala po siya na maaring puksain ng mga gobyerno itong si Bitcoin kung ito'y maging masyadong matagumpay. Kaya para kay Ginoong Dalio, si Bitcoin ay isang makabagong imbensyon pero puno ng mga panganib o risk. Yan. Ngayon ay ano naman po ang papel ng institutional FOMO sa pag-akyat ni Bitcoin. Ang institutional FOMO o ang takot ng mga malalaking institution na maiwan sa crypto market ay isa po sa mga dahilan kung bakit patuloy na tumataas si Bitcoin. Ang mga kumpanyang tulad po ng MicroStrategy ay bumibili ng bilyong-bilyong halaga ng Bitcoin, habang ang mga hedge funds naman tulad po ng Millennium at saka Capula ay pumapasok na rin sa laro. Ang pagtaas po ng interes sa mga spot Bitcoin ETF ay isang malinaw na sinyales na hindi lamang po haka-haka si Bitcoin. Ito na po ay nagiging mahalagang bahagi ng global financial system. Yan, ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang mga pagbabagong ito ay may malaking implikasyon. Una, ang pagtanggap po ng mga institutions tulad ng BlackRock kay Bitcoin ay nagdadala ng mas mataas na kumpiyansa sa market. Pangalawa ay ang pagpasok po ng mga Bitcoin ETF ay nagbibigay ng mas regulated na paraan upang mag-invest sa crypto, kung saan ay maaari pong magdala ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Ngunit kasabay nito ay dapat ding mag-ingat sa volatility ng market at mga panganib o risk na dala ng mga bagong regulasyon. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Si Bitcoin ay patuloy po na nagpapakita ng kakayahang baguhin ang mundo ng finance. Ang love-hate relationship nito sa Wall Street ay patunay ng lakas nito bilang isang disruptor. Para sa mga Pinoy, ito po ay isang pagkakataon upang maging bahagi ng isang revolutionary finance. Gayunpaman ay mahalaga ang edukasyon at tamang kaalaman bago po sumabak sa ganitong klase ng pag-i-invest. Tandaan, si Bitcoin po ay hindi para sa lahat, pero para sa mga handang sumugal, ito'y maaring maging daan patungo sa mas magandang kinabukasan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.